Tayo po ay magpapatuloy sa ating series of lesson na Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay kaya niya ibinahagi sapagkat itinutuwid niya ang mga maling katuruan na sinabi ng mga Pariseo at iniba nila sa kautusan ni Moises. Kaya nga po ito ay nasa lesson 23 at tayo ay nasa lesson number 10 pa lamang. Pero ito yung ending po ng chapter 5 sa araw na ito, niloob ng Panginoon na bawat isa sa atin ay muling matuto sa araw na ito. Ito po ay may kinalaman sa pag-ibig sa kaaway. Sapagkat ang paniniwala ng mga Pariseo na kapag nagkasala sa kanila ng hanggang 3 beses, hanggang doon lang ang kapatawaran. At ang itinuturing nilang mga kapwa, yun lang kanilang mga kaibigan. Hindi nila itinuturing na kapwa yung kanilang mga kaaway. Which is mali nga dahil ito ay sermon on the mount. Kaya sermon kasi itinutuwid ng Panginoong Hesus ang pinaka-pundasyon na inilagay ng mga Pariseo sa kaisipan ng mga tagapakinig. Yung mga taong naniniwala sa kanila ay mali ang nakuhang impormasyon tungkol sa kaligtasan. Kaya itong sermon on the mount, nakita po natin lahat pinaksa ng Panginoong Hesus. Nandoon siya sa tinatawag na you have heard, but I say, topic. Narinig ninyo sinasabi, ngunit sinasabi ko. Sabi naman ng ating Panginoong Hesus. Kasi kaya niya sinasabi, yung sinasabi niya, yun yung nakasulat sa Old Testament. Narinig ninyo eka sinasabi. Narinig nila yun sa pangangaral ng mga Pariseo at Saduseo at Iskriba. Narinig ninyo, sinasabi nila. Pero ang sinasabi ko, yun, sinasabi ng Panginoong Hesus, yung nakasulat. Doon sila nadadali. Kaya ang nangyayari po, nagagalit ang mga Pariseo sa ating Panginoong Hesus kasi nabubunyag yung kanilang mga gawa sa pamamagitan ng pangangaral ng Panginoong Hesus. Ito yung possible location sa palibot ng Syria, Decapolis, Jordan, Galilee. Nakapaikot dyan yung tubig. At doon nangaral ang ating Panginoong Hesus na humahatak ng maraming tao. Jesus provides another example of what it means not to resist an evil man. This is the standard of behavior He is setting for His disciples. Tinalakay po natin noong nakaraan yung may kinalaman sa retaliation at forgiveness. Huwag maghiganti. Ito na naman yung sinabi niya, narinig ninyo na sinasabi noong una. Saan ito sinabi? Sa matandang tipan, sa kautusan ni Moises. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ano po? Yan ay hindi pwedeng ipatupad ng isang tao sa kanyang sarili. Na kapag siya ay binungian, bubungian din niya, sinaksak siya, sasaksakin din niya. Itong mata sa mata, ngipin sa ngipin ay isang mahigpit na batas na ang magpapatupad po nito ay ang hukuman ng Israel. O yung tinatawag na gobyerno nila. Ano po? So kahit mahigpit, yung bagay na ito, ang sabi ng Panginoong Hesus sa 39, ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. So parang insulto. No? Bakit? Sinampal na nga dito, iharap mo pa yung kaliwa. Parang nakaka-insulto yun. Ano? Parang offensive statement ito na yung ginagawa ng bagay na ito ay okay lang sa kanya. So, pinakita po natin dyan yung tayo o figure of speech na hyperbole. Ako, yung hyperbole na ito, makikita natin, ay pinakita sa atin, hindi direktang yun ang ibig sabihin sapagkat nga po ay pinapakita na may halo itong figuratibong salita. Kaya sinasabi na huwag ninyong gantihan ng masama. Ang ibig sabihin lang nung usampanin ka sa kanang pisngi, harap mo ang kaliwa, kasi huwag ka nang gumanti. Hayaan mo na lang. Kasi hindi tayo tinuruan ng Panginoong Hesus na manakit. Tayo ay pinapanday sa mga aral upang maging isang ganap na tagasunod. Nandiyan ang itakwil natin ang lahat ng gusto ng ating mga katawan, maging karapat-dapat lamang sa harapan ng Diyos. 40 to 42, kung ihabla ka ng sino man at kunin ang iyong damit, ibigay mo na rin, pati ang iyong balakal. Diba, hinold up ka, huwag ka nang yung, teka, yung ano ko, babarilin ka pa.
Kagaya ng nangyari sa Good Samaritan, di ba? Halos kinuha sa kanya lahat. So kung ginawan ka ng gano'n, hayaan mo na lang. Ipasan Diyos mo na lang. Ano po? Kung sabi nitang ipapasan sa isang sundalo ang dala niya 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Kasi huwag ka na umangal. Gawin mo na lang ng nararapat. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Nilalarawan dito sa 39 to 42, pag-ibig sa kapwa, huwag gantihan. O, sa pamamagitan lamang ng hindi mo pagganti at nagtimpi ka sa sarili mo, yun na yung isang magandang paraan para ikaw ay hindi gumanti. Ano po? Kaya nga, kung wala ang ating Panginoong Jesus, magpapatayan tayong lahat. Sigurado po yan. Bakit? Walang batas na namamagitan. Lahat ng tao ay galit. Walang pag-ibig sa kapwa. Sa 42, pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo o nanghihiram sa iyo. Dito sa mga panahon na ito pinakikita na ikaw ay isang karapat-dapat na lingkod ng Panginoong Yesus kapag ka nasubok ka sa ganitong bagay. Ngayon, sino bibigyan? Ang bibigyan mo o pahihiramin mo, yung mga tao na kapos talaga. Hindi yung alam mo na sugaron, yan, hindi dapat pahiramin niya kasi kilala mo itong taong nangihiram na ito eh. Magsasabong, madaming bisyo, adik o adik sa sugal, mahilig sa pustahan, basketball o bilyar, o anumang bisyo na kay responsable yan, hindi mo dapat pahiramin niya. Bakit? Maaabuso ka rin. Ano? So ang pinapakita nitong pagpapahiram, doon sa tamang tao na talagang kahit paano bang gawin niya, kayod, kalabaw, kulang. Yan, pwede pahiramin niya. Pero pag kilala mo na na ito'y may record na ganito, ay huwag mong papahiramin. Pang-aabuso po yun. Ayaw din ng Diyos yung ganon. Bakit? Dahil ang katamaran, ipinagbabawal din sa mga Kristiyano. Hindi po tayo pwedeng umasa sa ating kapwa na ipapasan sa lahat. Hindi po. May kakayanan tayong gumawa para sa ating pangsariling gawain. Kaya nga, bawal ang tamad sa Christianity. Yung talata, 2 Thessalonians 3:10. Sapagkat noon pa man kami kasama ninyo yung aming iniuutos sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, kung ang sino man ay ayaw gumawa, huwag din namang kumain. Bawal talaga. Kung ayaw mo palang magtrabaho, karapat dapat ka lang sa isang bagay na hindi ka dapat kumain. Baliktad kung sino pa yung ayaw gumawa, siya pa yung matakaw. Diba? Hindi nga gumagawa, siya pa yung laging gutom. Siya pa yung mapili sa ulam. Diba? Pero siya yung hindi gumagawa. So dito makikita natin, sa talatang ito, na talagang hanggang sa paraan ng ating pagkain ay nandoon ang prinsipyo ng Bible. The one who is unwilling to work shall not to eat. Ayaw pala ng Diyos yun. Tingnan nyo kung bakit ayaw. Nabasa ko po na kapag palang isang tao hindi gumagalaw at nakaupo lang maghapon, ay magkakasakit. Napakagaling ng Diyos, Ibig sabihin, pag gumalaw ka, magpa-function niyang mga yan. Papawisan ka, magpasalamat ka, pinapawisan ka. Kaya yung mga bata ngayon na hindi pinapawisan, puro gadgets na lang, ang lalabo agad ng mata. 3 years old, 2 years old, may mali. Makita natin yung tinuturo ng Diyos, kaya pala gusto niya, ang taong talaga gumagalaw o nagtatrabaho. Hindi lang yan para ikaw ay pawisan at na-exercise yung katawan mo, kundi para hindi ka rin makapagpabigat sa ibang mga tao. Ang mga ganitong uri ng tao ay dapat turuan ng isang Kristiyano. Kung meron tayong alam na ganyan, pwede natin silang turuan ng pakonti-konti. Alam mo ba, nasusulat sa Biblia? Yan, yung mga ganung bagay. Huwag mo namang, kumbaga, indirektang sasabihan kasi hindi rin matututo. Merong mga dyan, sasagutin ka pa. Bastos, parang ganon. Tandaan natin na ang konteksto nito ay pag-ibig sa kapwa o kaaway. Kung humihingi sa iyo, dapat mong tulungan nang walang panunumpat. So, alam na natin ang ibig sabihin nito na ang Bible ay sumasang-ayon sa kagustuhan na maging ganap ang isang Kristiyano. Mga Romano 12:20, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Kasi ito yung tinuturo ng Panginoong Yesus na may pag-ibig ka sa iyong kapwa. Kasi hindi ganito ang mga Pariseo.